So mga kapatid, this is on page 3 ng ating confession. At ito po ang nakalagay sa page 3, paragraph 6. Paragraph 6 sa wikang Tagalog. Ang kabuuan ng kapahayagan ng Diyos tungkol sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanyang kalwalhatian, sa kaligtasan, sa pananampalataya at buhay ng tao ay nakasaad sa kasulatan. At walang maidadagdag pa na panibagong pahayag na mula sa Espiritu o ng tradisyon ng tao. Gayunpaman, kinikilala namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamagitan ng pagpapaunawa sa kanyang mga salita. At ito ay mahalaga para makamtan ang kaalaman tungkol sa kaligtasan. Bahagi na dito ang mga katuruan tungkol sa tamang pagsamba sa Diyos, ang tamang pag-uugali, at ang tamang pamamahala sa loob ng iglesia. At ito'y nararapat sundin palagi. Sa ating huling pag-aaral in our confessions, paragraph 5 of chapter 1, natutunan po natin bakit po ba natin tinatanggap that the Bible is the Word of God. Dahil po ba the literature is majestic? Dahil po ba there's external evidence na nagpapakita that the Bible is in fact true? Dahil po ba ito ang patotoo ng simbahan kung bakit kinikilala po natin na ang Bible is the Word of God? And we have come to learn that the reason why tinatanggap po natin ang Biblia as God's Word is because of the inward illumination ng banal na Espiritu. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay po sa atin ng pang-unawa at hindi lang po kaalaman na ito'y salita ng Diyos, kundi dapat tanggapin bilang salita po ng Diyos. Ngayon, pagdating po dito sa paragraph 6, inilinaw po na ating mga kapatid na Reformed Baptist nung unang panahon that ang salita po ng Diyos is the only revelation of God na nagbibigay po sa atin ng kaalaman on who God is, what the doctrines are to be taught, how we should live for God, at ano po yung mga bagay na dapat ilagay sa loob ng simbahan. Bahagi na po dito yung mga gawain sa pagpupuri at yung mga ilang activities na nilalagay po sa church. Now, nais ko muna po magbigay ng history kung bakit nilagay ng ating mga kapatid yung gaytong klaseng paniniwala o patotoo. During this time, perhaps around the 17th century, around that time, nagkaroon po ng great debate ang mga Katolikong Romano at ang mga kapatid po natin na Protestante or in this case, yung mga Reformed Baptists. Dahil may mga nakalaban po sila theologically, kagaya po ng Roman Catholic Church na nagtuturo that kung ano man ang itinuturo ng simbahan, kahit ito ay lihis sa katuruan ng Biblia, kailangan tanggapin. O kung ano man katuruan ni Pope, basta sinabi ng Pope, yun na yun. You cannot question it. It doesn't matter if it's against the Bible, you have to accept it. Pero hindi lang po yung mga Roman Catholics ang naging theological enemies, so to speak, ng ating mga Reformed ancestors. Pati na rin po yung grupo na kung tawaging Anabaptist. Yung mga Anabaptist, itinuturo po nila, you don't need the Bible, kailangan mo lang mga pangitain mula sa Espiritu. Kailangan mo lang ng pangitain mula sa Espiritu ng Diyos. Siya ang magre-reveal. Kaya naisulat po ng ating mga Reformed na kapatid na Baptist that wala ho tayo may idadagdag pa na revelation mula sa banal na Espiritu dahil lahat na nakasaad po dito sa Biblia ay nagmula sa banal na Espiritu. So ito po ay nagbibigay tutol laban po sa mga Anabaptist during that time na nagtuturo, you don't need the Bible, you just need tradition, you need external revelation, you need visions from God. Now, hindi dinidinay po ng ating mga kapatid po dito na talagang nagpakita po ang Diyos sa pamagitan po ng mga pangitain, sa pamagitan po ng mga panaginip na nakasaad sa Biblia. Pero kung pinag-uusapan po natin yung final revelation of God in Christ, na ibigay na po niya through means of the Bible. The Bible is the final revelation of God. Kaya nga ang tawag po sa ating Biblia, the counsel of God, the whole counsel of Yahweh. Nang ibig sabihin, lahat ng kailangan po natin malaman on how to be saved,
kung sino ang Diyos, and how to live for Christ, nakasaad na sa Biblia. You don't need a charismatic vision. You don't need a charismatic dream para malaman mo kung sino ang Diyos. Kundi ang itinuturo po nito, everything that we need to know about God is in Scripture. Bukod pa ho dito mga kapatid, hindi lang po para lang sa tamang pamumuhay, pati na rin po yung dapat ilagay sa gawain. May mga katanungan, Pastor, bakit yung simbahan natin walang nagsasayawan, wala tayong mga isang halera na umaawit, wala tayong mga song leader, wala tayong mga babae na song leader, wala tayong mga lalaki na song leader, is because when we look at the Scripture sa Bagong Tipan, may tinatawag po the regulative principle of worship na nakasaad po sa Biblia na dapat ilagay sa gawain ng Diyos sa ilalim ng bagong kasunduan. Halimbawa, bakit meron po tayong mga prayer meeting? Bakit meron po tayong mga teachings of the Bible? Bakit po tayo umaawit ng mga himno? Kasi ito yung mga nilagay ng Diyos in the Bible na dapat po natin ilagay sa loob ng gawain. Halimbawa, kung babasahin po natin ang unang Korinto 14, unang Korinto 14, talatang 26, ito yung sinasabi ng Biblia kung bakit inilalagay natin yung mga bagay na ito in the church. Unang Korinto 14, 26. Sabi ho dito, kaya mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin sa iyong pagtitipon. Ang iba'y aawit. Ang iba'y magtuturo. Ang iba'y magpapahayag na mensahe ng Diyos. At ang iba'y magsasalita sa ibang wika na hindi nila natutunan. At ang iba namay magpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi sa wikang iyon. At ang lahat ng iyong gagawin sa iyong pagtitipon ay gawin ninyo sa ikatitibay ng iglesia. So ano po yung mga napansin po natin na binanggit ng ating mga kapatid na Reformed Baptist na nakasad po sa Biblia? Kaya ho tayo umaawit dahil yan ang inuutos. Kaya may mga pagtuturo ng salita ng Diyos kasi yun ang inuutos. Kaya ho tayo nagtitipon dahil yan po ang inuutos ng Biblia. Ngayon, from church to church, may mga katanungan, how come this church has many instruments, that church has many instruments? And beloved, I want to make it very clear. Walang binabanggit po sa Biblia na ito po ay masama. Wala. Gayunpaman, the reason why we found it much more better to limit yung sound from the instruments because ang inuutos po sa atin ng Biblia, ang buong congregation dapat ang umawit sa Panginoon. Hindi dapat po yung tunog ng instrumento ang dapat mapakinggan, kundi ang ating mga boses. Ngayon, kung ang dahilan naman po ng iba is that, Pastor, ayoko umawit dahil hindi magandang aking boses. Well, mga kapatid, it's not about you. It's about God. Our worship is all about God. Bukod pa ho dito, when we get to heaven, ayon po sa book of Revelation chapter 4 and chapter 5 and chapter 7, nung umaawit po ang lahat ng nilalang sa langit, wala silang instrumento. Ang gamit lang po nila ang kanilang boses na ibinigay ng Diyos sa kanila. Pero here's some other questions. Sa Lumang Tipan, yung kanilang pagpupuri, may sayawan, may mga alpa, may mga tunog ng trumpeta. And that is biblical sa panahon ng mga Israelita. Dahil we have to understand that yung covenant ng Diyos sa mga Israelita ay iba sa Bagong Tipan. Lagi ho natin tatandaan po yun. Pangalawa, ang pwede lang po umawit during that time ay yung may magandang boses ayon po sa unang kronika. Yung may kakayahan. So kung ia-apply ho natin lahat ng mga prinsipyo sa Lumang Tipan, hindi ka pwede umawit. Ang magagandang boses lang ang pwede umawit. Pangalawa, kapag binasa po ang aklat ng Salmo, may nakalagay ho doon that purihin po natin ang Diyos pamagitan po ng sayaw. Totoo po yun, that's biblical, noong panahon na yon.
Pero kapag habang binabasa niyo po yung chapter na yun kung saan nakalagay, purihin ang Panginoon sa pamagitan ng sayaw, may nakalagay din, purihin din siya gamit ang mga espada at ikulong ang ating mga kaaway. So that means that's not a worship in the church or in the temple, that is a war song, a war dance. So we have to understand what is for the Old Testament and what is for the New Testament. Kaya madalas kapag tinatanong niyo po ang inyong mga sarili, saan ko nga ba mababasa sa Biblia yung mga ginagawa ko in traditional churches in the New Testament? Wala tayong makita. Hugot tayo ng hugot palagi sa lumang tipan, pero wala tayong mahugutan sa bagong tipan. It's because, mga kapatid, the reality is, yan na po ang ating nakaugalian through tradition. Now, is it sinful? Walang binabanggit sa Biblia that it's sinful, but it does teach us, tuwing tayo pong pagtitipon, may magtuturo, may aawit, ilagay ang lahat ng bagay sa kaayusan. Ngayon, kung nagpapatuloy pa rin yung mga bagay na principles of the Old Testament, sana nilagay po ni Pablo, tuwing kayo'y nagtitipon, may aawit, may sasayaw, may lulundag, may sisigaw, may hahawak ng espada, wala ganun eh. Halos lahat ng binabagit po dito tuwing nagtitipon po ang church is always specific. Bakit po? Dahil ang nilalarawan po ng mga instrumento sa lumang tipan in the New Testament is the voice of the church as praising to God. Basahin po natin dito sa Efesos 5. Ephesians chapter 5. Bakit ko po nasabi yun? Kasi yun ang nakalagay sa Biblia. Efesos 5, basahin po natin dito mga kapatid sa talatang 19. Ephesians 5 verse 19 to 20. Sabi ho dito, sa pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at ng iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama at sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Now in English, dito ho natin makikita verse 19. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Sing and make music from where? Your heart. Not make music from instruments kung saan ang nilalarawan po sa lumang tipan eventually will be the music coming from our hearts. Again, hindi ho natin tinuturo na masama gumamit instrumento. I'm okay with drums, I'm okay with guitars, pero kapag yung mga instrumento po na yan mga kapatid, ang siyang lumilitaw kesa po yung boses natin, na inutos ng Diyos, make music from the melody of your heart, hindi na po nagiging worship po yun. So ngayon, bukod po sa mga bagay na yan, we see kung bakit ito ang naging confession ng mga kapatid po natin in the 17th century. Kaya ho nila nasabi, we require no vision, additional visions from the Spirit or revelation from the Spirit, is because tinututulan po nila yung mga Anabaptist ng panahon po na yun. Now sa ating panahon, yung mga hardcore charismatics naman ang ating nakakaharap. Nagkaroon ako ng vision that hindi pala 3 persona, 4 pala sila. Well, ano po yung nagiging basihan? Yung panaginip po ng tao, yung pangitain po ng tao, yung tradisyon po ng tao, o yung sinasabi ng Biblia. We must understand the whole counsel of God is the Scriptures. Okay? So, yun po ang itinuturo ng ating mga kapatid na Reformed Baptist. Nais po nila tutulan yung revelation ng mga Katolikong Romano, yung revelation ng mga Anabaptists, that the Bible alone is the Word of God. At ang lahat po na dapat ilagay sa ministeryo, kailangan manggagaling sa Biblia. Okay? So, does anyone have any questions this afternoon sa ating mga napag-aralan? Any questions? And please don't hesitate to ask your questions. Kung may mga bagay po ba na hindi klaro, if there's some tension in your mind na hindi mo mapagkaisa, please let us know. Ano po ba ang mga katanungan po ninyo? Does anyone have any questions? Okay. Well, salamat po sa inyo mga kapatid, and if there's no more questions, tayo na po ay magbigay pasalamat sa ating Panginoon.